For the camping kami dito sa ilog at grabe ang dami na naman naging kaibigan ni Mother. Meron pa nga ditong isa nang huhuli ng isda o di ba hindi nyo carry? Part 2 to ng aming trip to Mindoro kasi meron kaming special na susunduin at marami nga sa inyo sa first video natin ang tumama na. Pinahulaan ko kasi sa inyo kung sino susunduin natin at marami nga sa inyo ang nag-comment ng tamang sagot. Pero gaya nga ng chika ko sa inyo, hindi pa naman po tayo agad-agad talaga susundo kasi eto nga mag-stay pa tayo dito for the night since hapon na rin tayo nakarating at wala po talagang masyadong biyahe dito from Mindoro to Batangas ng gabing-gabi na. Sakto naman kasi sadyang dinala natin ang ating mga equipment. Uy, grabe naman sa equipment. Mga gamit na ginagamit natin tuwing magka-camp tayo. Anyways, kung sa Batangas nga beach camping tayo, dito naman sa Mindoro ay ilog camping naman since alam nyo naman sandamakmak talaga ang mga ilog dito. Anyways, eto na nga po for the lakad na sina Mother dito at iniwan nga yung sasakyan sa labas. Nung time na to kasi ang sabi nga po ay heto, kailangan doon nating tumawid ng ilog or magbangka para nga makapunta tayo doon sa kabilang side ng ilog kasi nga ang sabi ay mas maganda daw doon pong west. Which is tama rin naman kasi nga pagdating ni na Mother dito, ang dami na rin yung tao dito sa may kabilang part na to. Sa part na kung saan sila nanggaling. Tapos doon sa kabilang part is wala pa talagang gaanong tao. Kaya naman sabi natin ay doon na nga lang tayo. Yun nga lang, kailangan talaga nating iwan yung mga sasakyan natin at lahat ng mga gamit na dala natin ay isasakay rin natin sa bangka para makatawid tayo. Di rin naman siya kalaliman pero syempre kapag may dalang gamit, kailangan talaga yung isakay sa bangka kasi baka naman magkandabasa yung mga gamit natin, pati mga pagkain syempre. Kaya naman una na nga pinagsasakay dyan sa bangka na yan yung mga gamit na dala natin. Nandyan nga yung mga foods, mga damit natin, mga panluto, pang-ihaw at kung ano-ano pa. May ilan na rin yung sumakay dyan ng mga tao at for the go na nga sila dyan, pinatawid na sila dyan. While waiting nga sina Mother dito, heto may na-meet na sina Mother na mga friends. Ayan, may ilang mga doggies na nga dito sa kabilang side na to. Tapos nakikipag-usap rin nga pala sina Mother dito sa mga tao. Habang nakikipagtsikahan nga sila dito nila nalaman na meron naman palang daan daw para makapunta doon sa kabila nang madala natin yung mga sasakyan natin. Yun nga lang, limited lang yung kayang tumawid since eto nga gagawin natin ay tawid ilog rin. Yes guys, itatawid po natin ng ilog ang ating mga sasakyang dala. Buti na lang talaga at for the go ang ating McQueen. Actually parang sa sasakyan natin ay carry ang ilog na ganito. Ay nako, kung alam nyo lang tuwan-tuwa si Kuya Edmar nyo yung ganito. Gusto nyo talaga na nilulubog sa baha. Etong si McQueen, Diyos ko, pag baha nga dito sa Lemery, gusto niya laging pupuntahan yung baha. Pero ayan, easy naman kay McQueen ang pagtawid ng ilog. Pero syempre, pumili rin kasi tayo ng spot kung saan hindi nga kataasan yung tubig para safe nga yung pagtawid. At ito, nakarating na nga tayo dito sa kabilang side. Una na nga ginawa dito, binombahan na etong dala ni Kuya Edmar nyo na mga boat or kung ano ba man tawag dyan. Kami naman, for the enjoy lang dito ng Junakis ko. Tapos heto, nagsa-start na nga silang magluto ng food yung mga matatanda. Alam nyo naman, sila talaga palagi naghintid ng food. Bale, eto nga, meron silang nabiling mga crabs, mga hipon, isda, at yan nga ang lulutuin nila for today. Syempre, sabay-sabay na rin yung niluto para malafang na kasi meron nga dyan pinakukuluan, merong iniihaw, kaya carry lang naman. Noong nagluluto na nga at naglabas na ng pagkain, dito na rin nga unti-unting lumabas ang mga friends ni Mother. Yes guys, padami na ng padami ang mga doggies nung time na to kasi nakakaamoy na talaga sila ng something yummy. Habang hindi pa luto ang pagkain ng mga bata, ayan, nagsiligo na nga talaga ang mga talubata. Syempre, hindi magpapahuli yung mga yan. Number 1 talaga kapag liguan, hindi talaga magpapahuli agad-agad susugbo sa tubig. Syempre, dahil may bata rin ako at bata rin ang isip ko, ay, gatcharis lang. Ay, hindi kami magpapahuli talaga ng Junakis ko. Heto nga, binihisan ko na agad siya dyan para makaligo na kami at naabutan naman ni Mother etong isang doggy na to na umiinom dito sa may ilog. Actually, noong akala namin umiinom pero hindi namin alam kung anong ginagawa niya. Turns out, nag-aantay pala siya ng isda. O, diba ang aso mangingis? Nagwe-wait pala siya dyan ng fish. Yun nga lang, nawala siya sa concentration. Kaya naman napatingin siya kay Mother at napaalis na siya dyan sa water. Medyo na-shy nga siya nung time na yan. Anyways, bali dito nga nagligo-ligo na kami ng aking Junakis. Tapos syempre, hindi rin papahuli si Mother kasi nakita niya nga kami na nagbo-boat dyan. Tapos hindi kami magkaintindihan. Kaya tinry rin ni Mother kung kaya din ba niyang i-control. Pero obviously, for the hirap din si Mother dyan. O, diba, hindi magkaintindihan. Pero sabi ko nga, mukhang maganda naman tong workout routine kapag ganito yung ginagawa mo talaga maghapon, mamamayat ka naman sigurado.
For the suko na rin nga si Mother dyan since hindi pa rin talaga siya nakareading maligo kaya naman hindi agad siya lumigo dyan sa dagat at nagbangka-bangkaan lang talaga siya dyan. Kaya naman after niya si Kuya Edmar nyo naman yung pumunta dyan sa boat na yan at naligo. Tapos eto naman na naluto na yung food na niluluto nila. O diba ang sarap sana pero ako mismo hindi ako kumakain ng seafood. Puro fish nga lang ako pero yung ganitong hipon at crabs na ko it's a big no-no for me. Pero ayun na nga yung mga food natin. May tutong, may isda, may crab, meron ding hipon. O diba ang sarap na ng lafang ng mga personality. Nung makatapos naman kumain ng mga tao, syempre mga doggies naman, bale pinagawa na nga ni Mother ng pagkain sila kasi Diyos ko ang dami na nila nung time na to, o diba bilang nyo ba yan? Sa naaalala ko kasi guys, lahat ng mga doggies na nagpunta dito sa amin ay nasa 7 sila pero nung time na to, 4 pa nga lang yun ang hihingi kay Mother pero padami talaga sila ng padami habang nagtatagal kami dito. Anyways, ayun na nga, pinagbibigyan na sila ni Mother ng pagkain dyan na talagang agawan sila pero in fairness, mukhang sanay na itong mga doggies na to sa isa't isa kasi hindi naman na sila nag-aaway at all. Kanya-kanya lang talaga silang pili ng pwesto at ng tumpok ng pagkain at yan for the eat na nila. Wala nga lang tayo nitong plates guys talaga kaya naman dyan na lang inilagay yung food nila. Nung kinagabihan for the tayo na nga ng tent, ayun kung di ako nagkakamali, nasa 3 to 4 tents yung naitayo natin at may pa-video okay na rin tayo dyan. At syempre bukod pa itong kubo na lagayan natin ng food. Syempre andito pa rin ang mga kumpanya natin ng mga doggies. Ito nga nang hihingi nung tayo ay nagdi-dinner. Hindi talaga mawawala ang mga to kaya naman ginawan ulit sila ni Mother ng food. Pero nung time na to, isang doggy na ngayon nandito at hindi rin siya napakain ni Mother kanina. Kaya naman naisipan niya napakainin nga muna siya kasi mukhang gutom na rin siya. Syempre, yummy ang binigay ni Mother na food sa kanila at ayan nga for the lafang na rin nga siya. O diba, at least busog na siya ngayong gabi. Kinabukasan naman, nauna na nagising si Mother sa sobrang lamig. Yes guys, kung doon sa mga dagat na pinagkakampingan namin umaga pa lang ang init na, ay dito naman Diyos ko sobrang lamig. Para talagang may outdoor aircon dito tapos ang lakas pa ng hangin tapos yung hangin mismo is napakalamig. Kaya naman yung Junakis ko nung time na to ibinalot ko talaga sa towel. Anyways, meron rin nga kaming dalang tinapay dito para sa Junakis ko na hindi naman na niya gustong kainin. Kaya naman sabi ko kay Mother pwede niyang ibigay sa mga doggies dito kasi masasayang lang rin naman. Hindi rin kasi kakainin ng Junakis ko at hindi ko rin gustong ipakain kasi nakita ko na meron pala siyang salt and no salt kami. Kaya naman eto dito na lang siya sa mga doggies dito. Sakto rin kasi na naghahanap na nga si Mother ng ipapa-breakfast sa kanila. Kaya naman eto na lang yung ibinigay sa kanila. Bali nung una nga ay 6 pieces lang yung tinapay na yan. Pero saktong tigi-isa rin naman sila. Pero after nga nila makatikim ng tigi-isa ay naku nabitin pa talaga sila. Buti na lang nga meron pa ako na nakatago, naka-plastic pa siya tapos itinago ko kasi hindi nakasya doon sa lagayan. Kaya naman meron pa silang pa-extra. May pabulos pa diba? Tingnan nyo nga itong isang to, kamukha siya ni Snowy. Ang cute niyang kumain kasi nakatumbong pa talaga siya dyan. As in parang si Snowy talaga siya dyan since ganyan din talaga si Snowy, mostly nakaangat yung puwet. Anyways, after nilang lumafang, haya naglambingan na nga sila as in sobrang babait na mga doggies na to guys. Nakikipaglambingan nga sila kay Mother. Lalo na nga guys, etong dalawang to, itong isang to, kamukha nga siya nung Junakis or actually kapatid ni Mama Fiona na namatay na. Yung hinahanap natin noon na nawala na pala. Sabi ko nga dito, merong kamukha ni Mohawks, merong kamukha nung kapatid ni Mama Fiona, meron din kamukha ni Snowy. Kaya naman nakakatuwa, parang nasa bahay rin talaga tayo. Anyways, etong ang isang to na kamukha ni Mohawks, ayan nagpapakamot siya kay Mother. Tapos kapag tinitigilan ni Mother yung pagkakamot ay lumalapit talaga siya lalo kay Mother dyan. Parang si Cyber lang siya, diba? Ayaw tumigil pag kinakamutan. Ayan tuloy, dahil ayaw nilang umalis sa tabi ni Mother ay nabigyan pa talaga sila ni Mother ng treats. Bale, ayan ngayon nabili natin na toasted pastillas. O diba may patreat sila ngayon na pastillas, nakakaloka. Feel ko nga solve na rin sila. Kaya naman etong kamukha ni Mohawks na to, nakita na lang namin na nagko-camouflage dito sa batuhan. Tawang-tawa nga kami sa kanya nung time na to kasi tingnan nyo naman yung pwesto niya. O, diba nakakaloka talagang higang-higa siya dyan. Akala mo naman talaga hindi mabato. Ang nakakaloka for the camouflage talaga siya dyan kasi halos hindi na siya makita dahil kakulay nga niya yung mga batuhan dyan. Anyways, bago man kami umalis, ay nagluto nga ulit sila ng breakfast. Bali, bumili na nga lang rin kami ng hotdog dito sa may tindahan na malapit dito. Pero syempre, meron pa rin naman ditong tira ng mga seafood na ulam kahapon at okay pa. Kaya naman dagdag na rin yan sa ulam yung hotdog na yan at langgunisa. Habang nakain nga kami, nakita naman ni Mother itong isang doggy na to. Bali, umiinom na talaga this time yung tubig nga dito sa may ilog. Since malinis naman talaga yung tubig ilog. Nahiya nga lang talaga siya na dumating si Mother. Pero mabait rin naman ang doggy na to. Dito rin nga malapit sa
sa may-ari ng resort na to or ng part ng ilog na to, ayun, may nakita rin si mother na doggy po. O, diba, ang dami talaga mga doggies dito at in fairness, ang gaganda nila. Anyways, around 11 AM naman kami nagpack na para makaalis na rin nga kami dito at isa pa, umiinit na rin nung time na to. Umalis na nga kami dito at for the go na kami sa pupuntahan namin, susunduin namin. Syempre, tawid ilog na ulit kami dyan para makaalis nga dito sa part na to. Inihatid na nga lang rin namin itong mga kasama namin na pamangkin ni na mother. Syempre, pinsan ko at ito for the go na nga tayo sa susunduin natin. O, watch out sa susunod na video kung sino ang susundo.